Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Hayaan niyong ulitin natin ang sinabi ng Panginoon sa ating gospel reading. Sabi niya dito, "Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." Sa unang dinig, para bang ang Diyos ay mayroong pinapaboran? Para bang ang Diyos ay mayroong kinikilingan? At ito ay hindi ang mga matatalino at marurunong, kundi yung mga tumutulad sa bata. Para bang ang mga tumutulad lamang sa bata ang siyang gagawaran talaga ng pagpapala? Well, first of all, linawin po natin na hindi kasalanan ang maging marunong o maging matalino. Kung kasalanan ito, ay bakit mag-aaral pa tayo? Ang pagiging matalino, ang pagiging marunong ay isang paraan o pagpapakita na nakakamit natin ang ating full potential na ginagawad sa atin ng ating Panginoon. At isa pa, maging ang ating Panginoon, sinasabi sa mabuting balita, ay umunlad din sa karunungan. So walang masama dyan. Baka nga minsan, ang masama pa ay ang pagiging tanga. Lalo pat kung ipipilit mo ang isang bagay o isang tao na hindi talaga para sa'yo. Well, seriously, kung pag-iisipan po nating mabuti, itong sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel reading, we'll realize na hindi ito discriminatory. In fact, masasabi po natin na ito nga ay para pa sa lahat. Sapagkat kung iisipin po natin, lahat ba tayo mayroong kakayanan na maging matalino at marunong? Parang hindi naman. Kasi kung lahat tayo po pwedeng maging matatalino at marunong, edi sana madali tayong magkasundo sa maraming issues sa bansang ito. Edi sana madali nating malaman kung ano ang tama at totoo, at doon lahat tayo. Edi sana alam natin kung kailan tayo ginagawang tanga at niloloko. Edi sinsana, marami sa atin o lahat tayo nagkakasundo sa maraming issues sa bansang ito. Pero, so makikita po natin, hindi lahat po pwedeng maging marunong at matalino. Pero, lahat tayo po pwedeng tumulad sa pagiging simple at pagiging mapagkumbaba ng isang bata. Hindi tayo lahat po pwedeng maging genius. Hindi lahat tayo po pwedeng maging makapangyarihan o may sinabi sa lipunan. Hindi tayong lahat po pwedeng maging matalino at marunong. Pero lahat tayo pwedeng tumulad sa bata. That is why ito ay para sa lahat. Mahirap man o mayaman, mataas man o mababa ang pinag-aralan, kahit sino o pwedeng tumulad sa pagiging mapagkumbaba ng bata. So ito'y para sa lahat. Kung babalikan nga po natin yung ebanghelyo noong nakaraang linggo, hindi nga ba't ang mga binhe ay tumubo sa matabang lupa? Pero kung isipin po ninyo, lahat naman ng uri ng lupa ay hinasikan. Naghasik din sa may tabi ng daan, naghasik din sa dawagan, naghasik din sa batuhan. Lahat hinasikan. So ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat.
Pero syempre, depende sa nakare-receive nito. Kung tayo ay magiging matabang lupa o mapagkumbabang totoo. O isipin po ninyo ng kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat naman siguro halos ng himalang ginawa niya na nasaksihan ng mga disipulo ay nasaksihan din o at least nabalitaan din ng mga Skriba at Pariseo. Lahat naman or majority siguro sa mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, lalo tigit ang kanyang mga mahalagang aral na narinig ng mga disipulo, ay narinig din or at least nabalitaan din ng mga Skriba at Pariseo. So, pareho. Pero hindi pareho ang epekto sa mga ito. Precisely because magkaiba ng disposisyon ang puso ng mga alagad at ng mga Skriba at Pariseo. Para lang po dito, kapag nagsisimba tayo, lahat naman tayo nakikinig ng iisang salita ng Diyos. Lahat tayo narito. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pagpapala. Lahat siguro mangungumunyon mamaya. Pero iba-iba ng epekto. May mga taong kapag tapos ng misa, mas bumubuti, mas nagkakaroon ng pag-asa. Mayroong mas nasosolve ang problema. Mayroong mas na-enlighten. Mayroong mas gumagaling sa sakit nila. Ang ibig sabihin ba noon, sila lang ang pinagpapala ng Diyos talaga? I don't think so. Pero pwede natin sabihin, sila lang ang mas o pinaka mapagkumbaba talaga. Kaya sila ang mas nakararanas ng pagkapala. Para lang pong sa ulan yan Tag-ulan na naman. Pansinin po ninyo, halimbawa, sa isang malaking bahagi ng daan. Pag ulan, lahat nababasa, lahat ng parte ng daan na nakatiwangwang. Ibig sabihin, na-expose sa kalangitan. Pero pag sikat ng araw, matutuyo unti-unti ang basa sa daan. Pero pansinin po ninyo, sa ang parte ng daan, mas nananatili yung tubig, mas tumatagal yung tubig. Hindi nga ba't sa parte ng daan na mababa? Ganun din sa buhay ng tao. Lahat tayo, binibigyan ng Panginoon ng pagpapala, pero mas nananatili at mas namumunga pa nga ang pagpapala sa mga taong mapagkumbaba. Father, paano ba maging mapagkumbaba? Marami pong paraan, pero hayaan po ninyong bigyan ko kayo ng isang paraan na naaayon sa ating kapanahunan. At ito ay ang paraan na pagsunod sa kalooban ng Diyos lamang. Kahit mahirap sa atin, kahit tayo nasasaktan, pagsunod sa kalooban ng Diyos lamang. Ako'y nasurpreso dati nung malaman ko na si Senadora Nancy Binay ay hindi pala kontra, kundi para rin pala sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Medyo nasurpresa ako kasi sa kanya mismo nanggaling, hindi naging masyadong maganda ang pakikitungo daw ng istasyon sa kanilang pamilya. In fact, ang nasaksihan ko kasi dati, bago mag-eleksyon, sinabi mismo ni Vice Ganda na hindi niya susuportahan ang senadora kapag ito'y kumandidato. Kasi ang eksaktong words ni Vice Ganda, walang background, senadora agad. Ganun. Kaya kung meron mang isa sa dapat na pinaka-natutuwa na wala ngayon trabaho si Vice Ganda, yan ay ang senadora. Pero panig pa rin siya sa pagbibigay ng prangkisa. At sabi niya sa interview sa kanya, it's not about me, it's about what is right. That for me is an example of humility. Sinabi ko kanina na hindi tayo magkasundo sa maraming issues sa bansang ito. Hindi po dahil kulang ang matalino at marunong sa bansang ito. Ang dami. Ang dami in fact na magagaling. Ang dami in fact na mga marurunong. Ang kulang, kapakumbabaan. At yun, as I said, ay kapakumbabaan sa pagsunod. Hindi sa ating emosyon, hindi sa ating bias, hindi sa sinasabi ng kung sino pa man, kundi sa sinasabi ng ating Panginoon lamang. Anong sinasabi sa ating unang pagbasa? Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit nito? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa gumagamit o sa may-ari sa kanya? Ang sinasabi rin sa ating mabuting balita, ibinigay sa akin kay Jesus
ng Ama ang lahat ng bagay. Ito yung parang sinasabi rin sa Matthew 28 verse 18 na nagsasabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Diyos si Jesus. Kaya dapat tayo sumusunod sa kaniyang mga utos. Yun ang pagpapakumbaba. At nasa pagpapakumbaba naman din, as I said, ang biyaya. Maaaring may pagkakataon na kahit tayo nagpapakumbaba, parang napakailap ng pagpapala. Pero, panaligan natin ang sinasabi sa ating salmong tugunan, ang poon o ang Panginoon ay hindi tatalikod sa kanyang mga hirang na lingkod. On the contrary, pwedeng isipin ng mga nagyayabang, pwedeng isipin ng mga gumagawa ng kanilang sariling kagustuhan ayon sa kanilang sariling kapakinabangan na sila'y nagtatagumpay. Pero, pwedeng hinahayaan lamang sila ng Diyos sapagkat sinasabi nga ng kasabihan, habang sa ating pag-angat, mas masakit din ang ating paglakpak. Ito sana ang ating makita sa ating banal na pagbasa at mai-apply natin sa ating sariling buhay, lalo tigit sa ating bayan. Amen.